Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. Ngayon, sino ba ang magiging presidente sa 2028, 'di ba? Malayo pa ang umaga pero grabe yung labanan ngayon kasi talagang bigayan na eh. So, ngayon ako magbibigay lang ako ng opinion sa inyo. Ayun yung mga chismis na naririnig ko. Yan ang gusto nyo rito eh. Hanggang politika, chismis tayo eh, no? Shoutouts to sa mga kakasuhan. Di ba si Bong Revilla kasi magkakaso? Ayan, so yung Budots RIP na yan. So pumunta muna tayo sa Vice President. Okay, so these are the candidates for Vice President. Of course, kakapanalo lang ni Sir Erwin Tulfo. Ang chismis ko dyan, I don't believe he has future plans sa 2028. Pero ano yun lang natin? Tingnan lang natin, baka meron. Si Robin Padilla, ito yung matunog na matunog. Eh. Actually, nung bandang 2024, ang rinig ko dito, ang pinag-aaralan daw na president at saka vice president ay VP Sara at saka Robin Padilla. Parang ganyan yung configuration na naririnig ko sa mga tao-tao. But I don't believe nagagana yun eh. Kasi ang kailangan ngayon kasi is to join forces with someone, okay? So doon si Chis Escudero, si ano kasi si Chis Escudero ay isa sa mga ngayon para sa akin isa sa mga most unpopular na in relation dito sa sa susunod na mas mataas na na posisyon. Sa tingin ko mahirapan si Chis makapasok eh kung ako yung tatanungin niyo kasi para sa akin, mas maganda maging senator na lang uli siya sa 2028. I don't think it's time yet kung meron siyang aspiration sa papataas. Now, makakatulong ba sa kanya yung impeachment? Kasi nga, medyo sa tingin ko, pagdating ng 2028, yung mga new sets of senator talaga ang tatalo dun sa mga trapo. And baka isa dun sa mawala ay si Chis. Kasi naging trapo na rin kasi si Chis para sa akin eh. And of course, sa Vice President naman si Risa Hontiveros. Now, si Risa Hontiveros recently nagpahayag na siya na gusto niyang tumakbo. Pero para sa akin, sa tingin ko hindi pa panahon para pumili siya. Kasi kung ako yung pipiliin, sana siya na lang yung president, okay? Kasi siya napaka-active niya talaga pero hindi kasi siya popular eh. Tandaan niyo ang politika sa Pilipinas is more on popularity at saka tawag dito, personality politics siya. Pero yung mga bagong sibol kasi na Gen Z, millennials ngayon, talagang talagang nagigising sila sa katotohanan na about sa bansa natin. So hopefully, yung mga kagaya ni Risa Hontiveros nasa liberal, maangat pa sila. Of course, si Sen. Raffy Tulfo, ayan na. Ngayon, ihuli natin si SRT kasi dalawa yung niya rito eh. He could go either way. Pwede siya sa vice president, pwede siya sa president. Pero mamaya na yan. Next na yan. Sunod naman ang number 2 senator, si Bam Aquino. Yan. And ang number 1 naman ay si Bongo. Kay Bam Aquino muna tayo. Ngayon kasi, nagkaroon ng resurgence ang Liberal Party ngayon. Kung naaalala nyo nung 2019 na 8 diretso sa Inidoro sila. Tapos naman nung 2022 din, medyo hingalo din kasi sobrang lakas ng unit team nun. Si Risa Hontiveros lang talaga yung nakasurvive nun. And si Bam Aquino din, talo din siya nun. Pero ngayon, nagkaroon ng resurgence. It's because of the newer voters, diba? Ngayon kasi, why did I mention Bongo and Bam Aquino in the same light? Tingin ko kasi, si Bam Aquino represents the younger Gen Z voters. Okay? Siya yung boses ng kabataan ngayon. Si Bongo naman is the traditional Filipinos na botante. Gets nyo? Yung mahilig sila sa personality politics na tinatawag. So, si Bongo, ito yung mga Gen X, mga older millennials, yung mga boomers, yan yung mga, and of course, yung mga taga Mindanao. Kasi,
nag-conduct kasi kami ng, hindi naman research, formal research, pero nag-conduct kami ng parang interview doon sa mga taga Maranao kasi sabi ko nga sa iyo, sobrang dami kong ginagawa. Nung isang araw, may pinuntahan ako tapos sabay nag-interview ako ng mga tao doon. Sabi ko, sino yung binoto nyo? Pag nasa Mindanao ka talaga, Duterte country talaga siya. As in, kung sino yung itataas, kung sinong kamay yung itataas ni Duterte, whether it's Sara or whether it's VP Sara or it's Rodrigo Duterte, talagang yun ang iboboto nila. Ganon kalakas sa Mindanao. Now, ngayon kasi, eto, mamaya na yung chismis, okay? So, sunod naman natin yung sa pagka-presidente. Ayun, eto na tayo. So, makikita nyo yung bottom two, nandiyan si Escudero tsaka si Robin Padilla. I guess they are out of contention. Kasi, meron tinatawag kasing margin of error. Now, the margin of error is, yun yung totoong, kumbaga, 3% or 2%. So, ang pumili lang sa kanya, around 1% lang, maybe even less, gets nyo? So, talagang statistically insignificant siya. Now, si House Speaker Martin Romualdez. Now, sabing ganon, House Speaker would retain speakership ngayong 2025. We don't know if he's going to return sa 2026, 2027, 2028. Hindi natin alam kung hanggang sa buong termino ni President Marcos si House Speaker. Pero in my opinion kasi, since siya naman talaga yung isa sa mga yung parang malakas na kalaban ng mga Duterte, I think he should at least retain the House Speaker until meron ng kandidato ang admin for next election cycle 2028 kasi they need to prepare now. Malakas ang kalaban eh. Are they going to coalesce with the Pinks or are they going to back the dark horse which is si Raffy Tulfo? Mamaya na yan, mamaya si Raffy. So ako, and of course, yung isa sa mga pinakamalaki kasing nagawa ng House ngayon is yun nga, yung pagsiwalat sa mga Duterte dun sa Quadcom and dun sa Tricom, and then meron pang isa which is yung, and of course, yung pagdala sa dahig. Kailangan nating i-credit yan doon sa wag kay PBBM kasi hindi naman talaga, wala naman talaga siyang hand doon eh. Yung idea lang na binigyan nila ng proper justification ang ICC to issue a warrant of arrest kay Duterte. Sa tingin ko, the House really helped that. So, kumbaga, kung merong backbone kasi ang laban sa mga Duterte, you have to give it to Romualdez. Talagang, yan, kumbaga siya yung isa sa mga sandigan doon. But, he is unpopular. Yun lang talaga yung problema eh. Kumbaga, kung may good cop, bad cop sa laban ng mga Duterte, siya yung chief of police. Hindi naman. Ewan ko kung sino kasi may bago na eh. So, I mean, good luck kay House Speaker. Sana maging House Speaker pa rin siya. Now, let's go now to, malaki pa yung undecided 11%. Now, let's go to Bongo and Sara Duterte. Ito ang rinig ko dyan sa dalawang yan. Si Bongo kasi, hindi siya masyadong okay kay Sara Duterte. Mas close kasi si Bongo as friend ni Pangulong Duterte versus si Sara Duterte na matagal na silang may rift ng ama niya. Gets nyo? So, in my opinion, there is a possibility that yung presidency would be Sara Duterte versus Bongo. This is parang rumor mill pa lang naman to. Kumbaga, wala pang definite dito. But what I'm trying to say here is that kaya nandito yung pangalan niya, there are already talks na there is a rift between Sara Duterte and Bongo that will divide the DDS further. Now, ganito, ang gabinete ni Pangulong Marcos ngayon, hindi pa siya kumpleto. What do I mean by hindi pa siya kumpleto? Marami pang space doon. Pwede kasi nilang ligawan si Bongo na lumipat sa dito sa side na to. And magdi-deal na lang sila. Yung kumbaga, i-separate nila yung identity ni Sara Duterte, ni Pangulong ni Pangulong Duterte kay VP Sara. Kasi talagang kung titingnan mo yung brand of, ngayon kasi nagpapaka-Duterte na si VP Sara, yung ginagawa nung tatay niya. Pero yung pinaka mas close talaga ay si Bongo. So, it could be the case na kung talagang may ambition si Bongo na maging presidente, di lalabanan niya si Sara Duterte. It could be a Bongo-Raffy Tulfo coalition against Sara Duterte, or even Sara Duterte and Raffy Tulfo, or maybe even Bongo and Romualdez or
or Bongo or any of this or Bam Aquino, pwede rin yan, di ba? Right now kasi kay Lenny kasi wala pa akong naririnig na kahit anong alingaw-ngaw na gusto niya maging presidente. Kasi nga kakapanalo niya lang sa as mayor. So parang distasteful naman 'yan. Kung gusto niya kung mangangarap agad siya ng mataas na posisyon. Looking at the numbers here, it seems to me na malakas na lang yung chance niya. Now, if nagsara Duterte Bongo yan, talagang malakas naman yung combination na yan. Pero ang akin lang talaga, baka kasi baka kasi itong mga votes na to are pag pinaghalo mo yan, baka hindi siya ganun kalaki in totality. So, and of course, pag pinagsama mo halimbawa ang Lenny Raffy Tulfo, baka that's something that we could look at. Now, let's look at Raffy Tulfo kasi yan yung gusto kong ihuli. Save the best for last, sabi nga nila. Now, si Raffy Tulfo kasi, wala pa siyang totoong stand sa lahat ng issue ng big ticket, hindi naman big ticket, ng big controversial issues. Like, saan siya doon sa pagkakulong kay Duterte? Nandito ba sa kaliwa o nandito ba sa kanan? Sa impeachment, kaliwa ba o kanan? So, all of these are all, etong lahat na to ay kailangang sabihin sa atin ni Raffy Tulfo in time. Kung hindi naman, maiintindihan ko, ibig sabihin talaga, ang aspiration niya lang talaga is to be siguro, gusto niya lang talaga maging senador. Okay na sa kanya yan. Kasi si Raffy Tulfo is going to do fine in life. Pero kami, na mga supporters ni Sir Raffy, gusto namin na tumakbo siya as president or even as vice president with Lenny ako. Yun ang pangarap ko. Or even, Raffy Tulfo as president, then Bam Aquino as vice president. Gets nyo yun? These are para, isang matapang, tapos matalino, di ba? Yun yung gusto natin makita kay Sir Raffy. Now, hindi pa kasi decided siguro si Sir Raffy ngayon. They're playing it close to the vest kasi nga may darating na impeachment. Now, next topic natin yung impeachment. Now, the impeachment could be dead on arrival sa Senate. Now, you have to watch yung mga you have to watch yung mga content ni Fiscal EJ dyan kasi nga, talagang sobrang matututo kayo. Nakakatakot lang talaga. Baka ma-dead on arrival. Hindi na talaga natin maririnig kung saan yung stand ni Sir Raffy. Pero ako, I believe in Sir Raffy Tulfo. Sa tingin ko, we need a strong man like him and partner with someone honestly really intelligent. Strong man with the heart kasi yun si Sir Raffy Tulfo di ba? Matapang kaso hindi siya pumapatay like yung si Duterte. Di ba? Bam Aquino, Raffy Tulfo ako, yan, gandang combination yan. Or even Lenny Raffy Tulfo, pwede rin. Who knows, di ba? Anything is possible. Maybe even Bongo Raffy Tulfo. Who knows? Pero ang gusto ko dyan is makita natin kung sino yung maninindigan ngayon pa lang. Kasi the race for the presidency starts now. Okay, so yun lang naman yung sa akin for today, mga lord.